Hey guys, good evening sa inyo lahat. Ito si Gene. Welcome sa 11-9 Workshop. So before we go on guys, gusto ko lang pasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Walang sawang pagsuporta sa 11-9 Workshop. Sa lahat nagla-like, nagko-comment, nag-share, and subscribe sa ating vlog. Thank you so much. At kung di pa kayo subscriber sa 11-9 Workshop, subscribe naman kayo guys. So ngayon guys, medyo mabagyo, no? May bagyo na naman at medyo parang malakas to. So guys, thoughts and prayers natin sa mga naapektuhan ng bagyo, especially sa Cebu. Marami tayong mga subscribers na taga Bisaya, taga Cebu, no? Sana okay lang kayo at sana nakaligtas kayo sa bagyo. Kakalindol lang nung nakaraan, tapos binagyo na naman. Ganun talaga. So, laban lang, Visayas, no? Tapos, guys, let's proceed sa topic natin ngayon, guys. So, pag-usapan natin ngayon, guys, a few weeks ago or hindi ko lang kung isang buwan na o isang linggo nakaraan, meron tayong ni-review na tool galing sa Temu, yung ating yung nail gun natin, yung powder actuated na nail gun, no, guys. And I hate that tool. Sa totoo lang, ayaw ko dun sa tool na yun, guys. Para sa akin, napaka-delikado yung gawin. And it's so unreliable. Ang daming, alam nyo ba, nung binablog ko yun, nung tinetesting ko, ang daming nag-jam. Mahigit 20 sigurong na balay nag-jump sa kanya bago ko na perfect yung mga shots na ginawa natin dun sa nail gun na yun. So I hate it. It's so unreliable. Kaya ko lang binili yon, gagamitin ko sana if ever na meron tayong trabaho sa labas, no? Yung kasi minsan nahihiraman tayo ng tools ng ating mga kaibigan dito, yung homeowners natin para may ayusin, pwede kong gamitin yon. Pero it's so unreliable and it's so dangerous, no, na puputok siya and masakit sa tenga and delikado sa mata. So I got rid of it. Inalis ko na siya. And sabi ko doon, I'd prefer to use drill kesa doon, no, yung hammer drill or rotary hammer drill, di ba guys? So yun na nga. Now, kung magbubutas tayo sa concrete, di ba? Usually, ano bang ginagamit natin? Well, usually kuha tayo ng mga drill, no, ng impact or hammer drill like this one. So ito yung powerhouse natin or yung DeWalt na ito, yung mas malakas na drill. And both of these are hammer drills. May mga hammer function to. So pwede ito sa concrete. Now guys, disadvantage lang nito guys, hindi siya ganun kalakas. Okay, so yeah, makakabutas ka ng concrete dito, pero there were times na kailangan mo talaga siyang puwersahin. Kahit na itong DeWalt na to, ito yung pinakamalakas ko na cordless drill. Pero minsan kapag bumubutas ako ng concrete, kailangan ko pa rin siyang puwersahin na paganyan. Two hands, no? And may safety feature itong DeWalt na to na kapag masyado siyang nahihirapan dun sa binubutas niya, especially sa concrete, binibitawan niya yung ina-unlock niya yung chuck at pinapakawalan niya yung drill bit, which is very annoying, no guys. Safety feature yan para hindi ka ma-disgrasya, pero annoying siya sa totoo lang. So mas maganda sana kung merong SDS na drill. Kasi yung SDS na drill, kahit anong mangyari, hindi niya bibitawan yung drill bit. And dyan lalabas ito, yung ating ito, yung rotary hammer drill natin, which is SDS, no? Pero ang mahirap sa mga rotary hammer drill na to, yung kanyang size, sobrang laki. 'Di ba? Ang laki-laki niya, it's so heavy. So kapag gagamitin mo siya, kailangan 2 hands talaga siya, 'di ba? Alalay lang. Kahit hindi mo naman 'to pwersahin kasi malakas na siya, hindi mo na kailangan pwersahin. Just let the tool do the work. Alalay lang isang kamay, okay lang. Ang kaso dito, ang hirap itong gamitin kapag halimbawa, kailangan mo talaga mag one hand. For example, sa taas, ganyan. So, ibubutasak kang mataas na ganyan na medyo awkward hawakan to. Or pag ganito, di ba, na medyo awkward din. So, yun ang disadvantage siya. It's so big and heavy. So, nakaisip ako na meron kayang rotary hammer drill na compact, di ba? Compact siya and you can use it anywhere, no? Well, meron naman talagang ganon. Kaso, meron kaya na affordable or yung ating pamantayan is cheap. Okay, hindi lang affordable, talaga cheap. Okay, so naghanap tayo sa Shopee niyan and meron tayo nakita in this one. This is the Re-Aim na portable 12-volt na rotary hammer drill. Okay, so I got this sa Shopee. Andiyan yung link guys, ilalink natin. Excuse me. So hindi na sa akin bagong Re-Aim. Last time nag-vlog tayo, ito yung Re-Aim na nail gun.
I love this tool. Okay na okay to sa akin. So, hindi na ako nagdalawang isip na I wanna try their na tool na ito. Hindi ako nagdalawang isip sa brand kasi Re-aim, okay na rin sa akin. Pero, nagdalawang isip ako kasi 12 volt siya guys. And it's the first time na maka-encounter ako ng 12 volt na rotary hammer drill. Meron version na ganito yung Milwaukee, but that's Milwaukee guys, pamahalin yun. And yung 12 volt yun, kayang-kaya talaga na bumutas ng concrete. Walang problema doon. But this one is a cheap tool lang and it's using 12 volt battery. So medyo, tayo ng konti, apprehensive tayo ng konti dyan. Kasi mas gusto ko talaga yung 20 volt sana. Pero, it's cheap, no? So it's cheap. It's very cheap. Nabili ko to nung sale. It's around 980 pesos lang. So, napakamura niya guys with one battery na. So, sabi ko, yeah, why not? Let's give it a shot, no? So, kinuha natin siya and it's here now. So, pakita ko sa inyo guys yung kanyang mga unbox natin and then pakita ko sa inyo yung kanyang mga capabilities. And syempre, sabihin ko sa inyo kung ano yung mga bagay na gusto ko sa kanya at ayaw ko sa kanya. Okay, let's go. Okay guys, so unbox natin. Tinanggal ko na siya doon sa packaging niya and it comes with this toolbox. It's just an ordinary na toolbox. So yung kung familiar kayo sa mga toolbox ng mga cheap na tools, ganyan din. Ayan, malipis lang yung plastic niya. Pero yan, may nakalagay na brand naman, Re-aim Pro. So, yan, right off the bat, okay, yan, wala yung isang lock, okay. So, yan, nung pagkatanggal ko sa packaging, wala yung isa niyang lock dito. Not a big deal, pero sana naman, di ba, maayos yung quality control nila na chinek nila yan, no, guys. Pero sabi ko nga sa inyo, it's not a big deal. Meron akong ibang mga toolbox dito, siguro kunin ko na lang yung lock at siguro makasya dito rin. Alright, so isang lock niya and okay, so that's it. Yan yung inside. And of course, the useless na instruction manual. Walang silbi yan. So, tapon na natin yan. Talaga namang ganyan talaga yan. Okay. So, may kasama ng charger. Ito yan. The ordinary na charger na sinasaksak mismo dun sa battery. I don't like these chargers. Yung mga ganito ko, inaano ko na lang. Tinatago ko na lang, no, for emergency. Since 12 volt to, ito, pwede to dyan. No? Ito yung fast charger ko, which is much more effective kaysa dito sa charger na to. And much faster. Okay. At may kasama siyang, I think these are bits. Ayun. So yeah, may mga kasama siyang SDS na drill bits, na masonry drill bits, which is the 6mm, 8mm, and 10mm. Ito yung pinaka-common na ginagamit. Ako kasi yung ginagamit is 6mm. So, that's good. And I think dapat lagi ko lang to dito. Ayan, dyan pala sila. Okay, so isa yung 10mm. Ito yata yung 10. So, dito yung 10, dito yung 8. Ayan, okay. So, di ba? Now, let's look at the battery muna. Yung kanyang battery, 12 volt na battery, Re-aim Pro battery, lithium ion. This is 2000 mAh, no? And 11.11, so that's 12 volts then. All right, so let's look at the unit itself. Meron siyang plastic. All right. There you go. That looks nice. Not gonna lie. It looks really good. Okay siya. Maganda siyang tingnan. So this is the mini rotary hammer drill. And ang ayon sa information niya, it's 1,200 watts, 800 revolutions per minute. So that's enough para sa isang rotary hammer drill. Forward, reverse. It's lightweight, magaan siya. It's quite compact, pero wala siyang grip dito kasi hindi na kailangan, maliit naman siya and pwede mo siya i-grip, no, pag ganito. Switch. So drill mode and rotary hammer mode. Again guys, wala tong chipping function, pambutas lang ito, hindi to chipping gun. So wala na siyang kasamang mga chipping tools. So testing natin yung battery niya, kabit natin. Okay. Moment of truth. So that is yung kanyang rotary mode, rotary hammer mode. So brush siya guys, merong kumikislap.
Yon. So, hindi siya brushless. Brush yung kanyang motor. But that's fine. So, sa drill mode naman, ito yung pangkahoy. Wala siyang hammer. Pero syempre, gagamitin natin to sa pang semento. So, yon. Again guys, SDS. So, natin. Okay. Very nice. So, ayos siya. Tapos, tingnan natin kung ano. I think pareho lang siya ng shape. Ito kasi yung medyo apprehensive ako ng konti. Kaya ayokong bumili ng 12 volt. Dahil isa lang yung reserva ko na 12 volt. Ito lang, yung sa Mencela na to. Hindi pa ako sigurado kung compatible to dito. Pero mukhang compatible siya. Tingnan natin ha. So, kung compatible to, meron akong dahilan para i-charge lagi yung aking 12 volt. Kasi hindi ko charge yan. Yung 12 volt na yan. Oh, yun. Compatible. Pwede. Okay. So, yun. Dalawa na yung ano ko. Pero siguro binipa ako na isa pa para tatlo. No? Kasi wala talaga akong tiwala sa 12 volts. Feeling ko mauubusan niya ng mauubusan siya ng power kapag ginamit ko sa sa sunod-sunod na concrete. No? Pero hindi natin alam, baka mamaya okay naman yung performance ito. Testingin naman natin, no, guys. Pero yun nga, first impression ko sa kanya, guys, it actually is nice, no? It looks really good. Aesthetically, guys, ang siya, okay siya, magandang tingnan. It's kind of cute, okay? So medyo cute siyang tingnan. It's lightweight, no? So madali siyang dalhin. 'Di ba? So, and it's compact and pwede mo siyang gamitin ng one hand, okay? So, yun ang hinahanap ko, guys, yung rotary hammer drill na komportableng gamitin ng isang kamay lang para kung sakaling magkailangan magbutas sa kisame or sa matataas na lugar na hindi kayang puwersahin gamit yung impact drill natin, meron tong enough power para magbutas ng concrete sa matataas na lugar, no, guys? So let's see kung maganda yan. Testingin natin mamaya. Papakita ko sa inyo yung performance niya, guys. Pero sa ngayon, I'm very impressed. It's really good and I really like it. So personally, gusto ko siya. Okay siya sa akin, no? So I think mapapakinabangan ko ng gusto to dito sa workshop. So ayun, tara guys, testingin natin kung kumusta ang performance sa pagbubutas sa concrete na kaya ko nga siya binili is para dun sa trabahong yan. Okay guys, so yeah, testingin muna natin. Ito, naglagay lang ako ng dito, sample lang ng isang pirasong reinforced concrete na bato, no? So testingin lang natin siya. So this is the unit na yan, guys. So paano ba maglagay ng SDS? Well, you just i-ano mo lang siya, i-lock mo lang. It locks into place na. Okay, so tingnan natin kung kaya niyong butasin to, no, with only a 6mm na drill bit. So ilagay mo natin siya syempre sa hammer mode dito sa taas. Okay, so kung drill mode lang, kung drill lang tayo at hindi natin kailangan ng hammer, kung sa bakal lang or sa kahoy, yan. Pero ngayon, hammer mode tayo. So yun guys, yeah, medyo mabagal nga siya, no? I can feel na medyo nahihirapan siya and I think it's maybe because dun sa ating sa 12 volt lang kasi talaga siya. So hindi siya ganun kalakas at hindi siya ganun kabilis, no, guys. But still works naman, nabutas pa rin naman niya. And let's try it again, pangalawang butas. So i-close up ko lang yung camera.
I don't know kung hindi niyo man nakita sa camera, pero hindi ko siya pinupuwersang masyado. Inaano ko lang siya, tinutulak ko lang siya ng marahan lang. And I'm letting the drill do the work. And ayun nga, kinukuha pa rin niya naman, bubutas pa rin naman siya. Pero yun nga, hindi siya kasing bilis ng isang 20 volt or ng isang corded na rotary hammer drill. Pero at least nabutas pa rin niya. Now let's test it naman sa pader talaga. So dito naman guys sa pader natin gamitin. Pero ngayon hindi ko siya gaano pupersahin. Hayaan ko lang talaga siya. Hindi ko siya gaano tutulak, no. So tingnan natin kung bubutas siya ng maayos. And one hand lang to guys. Kasi ito talaga yung kaya kong in-order to kasi pwede ko tong gamitin with just one hand kasi nga magaan siya and it's compact. Okay, mas madali pag dito sa sa pader namin. Siguro kasi hindi maganda yung pagkakasemento and hollow blocks and and buhos tapos hindi siguro maganda yung pagkakagawa niya. So medyo malambot yung loob niya. Unlike yung kinuha ko lang sa kalsada na yon, I think that's part of the road. So yun, kalsada ng yung semento sa kalsada kaya medyo matigas, no? Pero pag dito, mas mabilis siya actually. So, ito yung pinag-testingan natin nung nung nail gun nung nakaraan, no? Pero natin sa isa pa. Okay, yun. Nafe-feel ko na medyo humihina yung power niya. I think nade-drain na niya agad yung kanyang battery. And we just did like 1, 2, 3, 4 holes na. So, siguro advisable talaga dito is marami ka talagang battery. Pag mga 12 volt lang na ganito, hindi pwede sa kanya yung isa lang. At least 2 or 3 no, na battery yung meron ka. Or the more, the merrier. Kasi yung talaga nararamdaman mo na siya humihina pag medyo marami ka nang nagagawang butas. Well, apat pa lang yung nagagawa natin pero nararamdaman ko na siya humihina, no? Ayun. Okay guys, so ito, sabihin ko na sa inyo yung mga what I like about it at yung mga hindi ko gusto. Okay, so of course, positive muna. I like it kasi ang ganda niya aesthetically. It's really cute. It's really nice. It's very lightweight and very compact nga. Maliit lang. Pwede mong, actually plano ko i-ano to sa belt, no? Kung meron kang hook, pwede mo siya i-hook sa belt mo, no? So, ayan, yan naman gusto ko. And syempre, rotary hammer drill siya in a small package, which is very cool, di ba? So, bihira yung ganyan. Usually, kapag rotary hammer drill, it's either corded or 20 volt. But this one is 12 volts. That's nice. No? Maliit lang. Yung kanyang battery is 12 volt na universal yung kanyang battery. That means yung mga makita type na 12 volt na may ganitong clip is kakasya sa kanya. So, sabi ko sa inyo, yung battery nung battery nitong ating ito, itong Mencela na to, kasya rin sa kanya. So, I think mostly na, na 12 volt battery na ganito yung clip is kakasya dito. Hindi lang kasya sa kanya yung 12 volt na merong parang extension, yung parang malaki yung puwet na ganun. So, hindi yun pwede sa kanya. So, yun. And then, SDS na siya guys. So, that means SDS hindi ito matatanggal kahit anong mangyari. Okay, so nakalock talaga siya yung kanyang yung kanyang bit tapos ayun, yun lang yung mga masasabi kong good things. Oh, tsaka yung presyo pala, yung price niya, guys. You can never go wrong. Abangan mo lang to ng sale. It's below 1K, no? So, nakuha ko nga to 900 plus lang. Na 980 something. Tapos, mayroon ng isang battery. Kung dalawang battery, nasa mga 1 something siguro. Abangan mo lang ng sale, guys. You can get this below 1K. So, napakamura na niya. Compare mo dun sa, ano ba yun? Yung nail gun, yung powder actuated na tinesting natin, I would pick this all the time, no? Kung bigyan mo ko option, ang gagamitin ko yun o ito na lang, mas reliable ito at I think mas safe ito kaysa doon, no guys? Pero, ito na, what I don't like about it, yung mga hindi ko gusto sa kanya, medyo low power nga siya kasi nga 12 volts, no? Yan ang lahi natin reklamo. Talagang, hindi ko talaga gusto yung mga 12 volt tools, guys.
Probably pwede kung sa pambahay lang, pang butas-butas lang ng mga sabitan ng mga ano, ng mga kung ano-ano, ah, like sabitan ng cabinet or sa pag magsasabit ka ng mga picture frames, ganyan, sa semento, bubutas ka, wala na problema doon, okay na, no, guys. Pero kung siguro sa labas na mag-ano ka, mag-ano ka, construction or deconstruction, demolition, no, hindi pwede itong 12 volt. Kailangan at least 20 volt talaga yung ano mo, yung gamitin mo. Mas mabilis, mas malakas kesa dito. And yun nga, wala siyang chipping gun. So, not that it bothers me. Hindi naman ako madalas magsinsil. At kung mag-chip ako, gamitin ko lang yung corded ko na rotary hammer drill kesa sa cordless, no, guys. So, okay lang yun sa akin. And alam mo hindi ko gusto sa kanya? Wala na actually, yun lang. Yun lang. Yun talagang power niya lang ang medyo ano tayo, ano tayo, medyo hindi natin hindi tayo satisfied. Yun ang right term. Hindi tayo satisfied doon sa kanyang power and speed kasi nga, yun nga, pagbigyan na natin 12 volt talaga mabagal siya at medyo mahina yung kanyang power, no, guys. So, ayun. And then sabi ko nga sa inyo, yung kanina nung nagbutas tayo ng last na butas, medyo ano na, medyo naramdaman ko na humihina siya. To be fair, hindi ko pa charge to factory to. Yung battery na to, itong ano, galing pa sa factory na ganyan. Ito yung charge ko. Hindi ko pa nakabit. Ito yung full charge. Pero ito, hindi pa ganun ano. Ito naman kasi, medyo may problema na rito kasi, I think ilang taon ko na itong hindi na-charge kasi hindi ko ginagamit yung 12 volt ko na grinder. So, baka na gano'n na rin. Baka meron na rin tama yung battery na yan. So, I think itry ko to na i-full charge tapos try ko ulit na gamitin and siguro mas okay yung performance pag gano'n, guys. So, I think pag nakabumili kayo nito, i-full charge nyo agad yung battery. Okay? May kasama naman charger yan. I-full charge nyo agad bago nyo gamitin. Okay? So, yun. Pero, overall, I think this is an excellent tool, excellent na DIY tool, no? It says pro pero I don't think kung pro ka, ano mo to, hindi ka maano dito. Hindi ka masasatisfy sa performance niya kung pro ka, kung gagamitin mo sa trabaho mo. I think this is more of a DIY tool or workshop tool like me. Sa akin okay, no, guys. Pero pag kung pro ka, I think you better check na yung mga ibang options na mga cordless na malalakas. Okay, 20 volt na mga cordless na rotary hammer drill. Meron ganyan sa Shopee, guys. Maybe next time makapag-review tayo, meron akong inaano doon, meron akong inaabangan doon sa Shopee. So, abangan niyo yan, guys. Baka next time i-review natin. Okay? So, yun. Nga pala guys, dagdag ko lang. Kung napansin nyo kanina, nung tinetesting natin to na binabarena ko siya with one hand sa pader, makikita nyo na nagbabibrate siya talaga, di ba? So, yeah, it's normal na yung mga rotary hammer drill, kasi nga, nag-hammer yan, magbabibrate yan. Lalo na pag ginagamit mo siya with one hand, especially with this one, it's very lightweight na small, so hindi naka-cancel out yung vibration. Wala siyang vibration dampering stop dito, no, guys. So, ayun, kaya talaga nagbabibrate siya. Pero yung vibration niya, guys, hindi yung mabigat na vibration. It's tolerable, okay? Tolerable. And parang hindi ko na halos naramdaman eh. Kahit nagbabibrate siya, diretso pa rin yung butas niya. And that's the most important thing, no? Na ano pa rin, napantay pa rin yung binabarena mo kahit medyo nagbabibrate yung tool mo. Well, sana wala ganong vibration pero gano'n talaga, we're willing to trade that kasi nga hindi naman 'to expensive na tool. Kung Milwaukee 'to tapos gano'n yung vibration, magrereklamo tayo 'no, guys. Pero this one is less than 1,000 pesos, so it's not that bad, okay? Isa pa nga palang ano ko sa kanya, negative ko sa kanya, brush pa rin siya hanggang ngayon. Oo, sana naman brushless 'no. Hopefully next time mag-come up din yung ano, yung re-aim ng ano, ng brushless version nito. That would be awesome. Pero so far, okay naman sa akin 'to. Hindi naman siya gano'n kadalas gamitin. So, it's fine, 'di ba? It's fine naman. Alright, so yeah, would I recommend this? Yeah, absolutely. Kung kailangan niyo lang ng ano, ng isang tool na ganito na hindi gano'n kalakas pero it can do the job and it's lightweight and compact and pwede niyong gamitin anytime sa inyong bahay, no? Especially kung hindi naman kayo hindi naman kayo nagbubutas ng madalas ng concrete and this would be a good option for you guys. So, ayun, tapos hindi ko lang alam kung may mga spare parts na di na siguro ito yung spare parts. It's cheap, guys. It's a cheap tool. So, kung masira man, hindi kayo ganong iiyak dito, guys. So, ano, okay na rin, di ba? So, for its price, okay na sa akin.
Siguro, pag bumili na kayo, bilhin niyo ng bagong battery or bilhin lang kayo ng ganito na merong extra batteries. And then, palitan niyo yung drill bits. Medyo hindi maganda yung mga built-in na yung mga free na drill bits. So, just buy a decent na SDS drill bit. Mura lang naman ang mga SDS drill bit na pwede nyo ilagay dito. Ayun. So, other than that, guys, it's cool. It looks really nice, no? Aesthetically, it's nice na tingnan. It's good sa kamay, no, guys? And maganda rin to kung marami ka ng 12 volt na batteries na Makita type 12 volt na ganyan. You can invest here. So, at least compatible din lahat, okay? So, yun lang guys. Again, if you're interested with this, of course, nasa description yung link dito sa Shopee and you can check out dito sa mga ano natin sa mga itatag ko yung mga products ng Re-Aim sa ating vlog para makabili rin kayo direkta sa Shopee. Okay? So yun lang guys. Thank you so much for watching. I'm gonna guys see you again next time. This is Jim from Lebanon Workshop. Diyos!